Ang ating ebanghelyo ngayong Lunes, 8 ng Disyembre, ay mula kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob, magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunmay, naglihi siya at ngayon 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayong araw ay mula kay Brother Ed Mojado. Pangakong kaligtasan. Ang kapistahan sa araw na ito ay ang kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria. Huwag malito, ang ebanghelyo ay hindi ukol sa paglilihi sa ating mahal na ina, kundi ang pagbabalita ni Anghel Gabriel sa kanya sa magiging mahalagang papel niya sa pagliligtas sa sangkatauhan. Kinakailangan ng Diyos ang pakikiisa ng tao sa plano niyang pagliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesus. Kinakailangan din ng isang walang pahid kasalanang ina na magsisilang sa kanya sa mundo. At iyon ang ating mahal na Inang Maria. Siya ang nilikhang dakila, pinagpala at walang bahid ng kasalanan. Si Maria ay di nagdalawang isip na tinanggap na maging malaking kabahagi sa plano ng Diyos. Nakakalungkot lamang isipin na ang ibang sekta ay walang pagpapahalaga kay Inang Maria, at inaakusahan pa tayo na sumasamba sa Kanya. Ganon din ba ang iyong paniniwala? Isa-isip muna natin ang ating tunay na ina. Siguro naman lahat tayo ay mataas ang pagkilala at may masidhing pagmamahal sa nagsilang at nag-aruga sa atin. At hindi tayo papayag na hindi igalang at bigyan siya ng pagpapahalaga ng ibang tao. Kung ganoon ang nasa puso natin, what more ang pagmamahal at pagkilala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang ina. Kaya tayo ay nagmamahal, gumagalang at kumikilala sa ating Inang Maria. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan, nawa maging katulad kami ng Inang Maria na hindi nagdalawang isip sa pagtugon sa panawagan mo para sa ikaliligtas ng kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.